Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito at pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon, ang mensahe mula sa iyong mabuting balita ay magbigay sa amin ng kabusugang spiritual at pagpagaling sa aming mga spiritual na karamdaman. Tawarin mo kami, O Lord, sa aming mga pagkukulang na nagawa sa nakalipas na oras. At ang banal na Espiritu ay tinatawagan namin manahan sa aming mga puso. Banal na Espiritu, ikaw aming pag-asa, ang aming pagtitiwala sa iyo ay nandiyan. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Sama-sama po natin pakinggan ang mabuting balita. Na kung saan habang binabasa natin ang mabuting balita, ating pong isipin na ang ating Diyos ang nakikipag-usap sa atin upang sa ganon ang maitanim sa ating puso ang kanyang mga salita na nagbibigay buhay. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noon, pista ng Pasko, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawa ang alak, ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakausapan niya na pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inalisan ng lagnat kahapon, mag-alauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama ng oras ng iyon, sinabi sa kanya ni Jesus,
magaling na ang anak mo. At siya at ang kanyang buong sambahayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Papunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at maraming salamat sa Panginoon. Ilang oras na lang ay matatapos na ang March 16, 2025 at ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain espiritual. At ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Juan. At ito po ay tungkol sa pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Ito pong pinuno na to, masasabi natin na, syempre alam natin pag mga leader, talagang mataas ang tingin ng mga tao, talagang sila yung nag-uutos. Sila yung taga-utos, sila yung nagbibigay ng mga instructions sa kanilang mga, either mga sundalo or alipin, as a leader. And of course, nabalitaan ng pinunong ito ang mga pagpapagaling na ginawa ni Kristo, yung mga kababalaghan na ginagawa niya na yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig. So naniwala siya. Maaring itong pinuno na to ay may kakayanan din sa buhay, kung saan na niya dinala ang kanyang anak na lalaki, pero hindi na pagaling ng mga doktor. So, sa kanyang puso, nung mabalitaan at nakita niya ang Panginoong Jesus, nilapitan niya ito. Na sinabi nga niya na, inanyayahan niya sa kanyang bahay na pumunta, kasi nga, naghihingalo na yung kanyang anak na lalaki. So, pag sinasabi natin naghihingalo, malapit na talagang mamatay yun. Pero, itong Panginoong Jesus, hindi siya pumunta sa mismong bahay ng pinuno. Kung nasaan nandoon yung may sakit o yung anak na lalaking naghihingalo. Bagkus nakita ni Kristo yung pananalig ng tatay nung anak na may sakit. At doon pa lang sa moment na yun, sabi nga, anong oras yun, mag-alauna ng hapon, no? Na naniniwala kasi yung pinuno na mapapagaling ng Panginoong Jesus yung kanyang anak. So, yung pananalig ng pinuno na yun, doon nagbase ang Panginoong Jesus. Kaya kahit hindi pa niya nahawakan, hindi pa niya napuntahan, hindi pa niya nakita yung bata, ay sinabi na niya na umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. So, nung sinabi nun ng Panginoong Jesus, sinunod yun ng pinuno, umuwi na siya kaagad sa bahay nila at sinalubong siya ng kanyang mga alipin. At sinabi na, ayun na nga, gumaling na yung kanyang anak. So, sa mga pangyayaring yun, alam naman natin na ang Panginoong Jesus, hindi naman lahat ng nakakita ng kanyang ginawang kababalaghan, ay naniwala sa kanya. Kamukha ng mga Pariseo, no? Yung mga dalubhasa sa kasulatan. Masasabi natin na parang din, no? Meron din parang mga marites din nung araw na tinitingnan lang siya kung baka mamaya peki lang yung ginagawa niyang mga pagpapagaling. Tapos nakakatanggap pa siya ng mga panlalait na kaya lang yung nakakagawa ng himala kasi galing sa demonyo yung kanyang kapangyarihan. Pero ang gusto pala ng Panginoong Jesus, kamukha sa mabuting balita sa araw na ito, ay yung maniwala tayo sa kapangyarihan ng kanyang salita. Di po ba? Yung bang kapag sinabi niya na, di ba binigay na instruction yung tatay, no? Umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Wala na siyang question. Hindi na yan sinabi na, ba't kayo sumama sa akin para makita nyo? O kaya, kailangan hawakan nyo siya para gumaling. Hindi. Yung salita pa lang ng Panginoon Jesus, ginawa na nung pinuno, no? Nung tatay nang naghihingalo. So, ano po yung gustong ibigay sa ating aral o banal na mensahe ng mabuting balita sa araw na ito? Yung pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa isang may sakit na hindi naman niya nakita, hindi niya pinuntahan, pero nagbigay lang siya ng salita na magaling na yung anak mo, umuwi ka na. So, ganun makapangyarihan ang salita ng Panginoong Jesus. Nangyayari siya, nagaganap siya. Kamukha nung ginawa niya nung time na nasa laot sila ng kanyang mga alagad. Natutulog siya at nataranta yung kanyang mga alagad kasi nga pinasok ng alon
yung kanilang bangka at sila'y lulubog na. Kasi lumakas yung hangin, karoon ng malakas na ulan, parang ano na, no? So, ang sabi ng Panginoong Hesus, pinatigil niya yung alon, pinatigil niya yung malakas na hangin. At kahit ang kalikasan, sumusunod sa kanyang inuutos. Sumusunod sa kanyang inutos. So, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi natin nadidinig physically ng tenga natin ang tinig ng Panginoon. Hindi kamukha ng mga time sa New Testament, nakasama siya ng mga tao noon, nakasama siya ng mga alagad niya noon, naririnig na nila ang boses ng Panginoong Hesus. Sabi nga, ang Panginoong Hesus ay ang pastol. At tayo yung mga tupa. At saan ba nakikinig ang mga tupa? Siyempre doon sa tinig ng nagpapastol. So, ginagawa ng mga tupa, sumusunod sila. Kasi yun ang kanilang malabang ang kanilang paningin ng mga tupa at ang kanilang pandinig malakas. So, tayo din, sa mga nangyayari sa panahon ngayon, yung mga kamukha, yung mga giyera sa Iraq, sa US, mga kalamidad na nangyari sa mundo, mga tsunami, mga marami na, iba-iba na, mga giyera. Nagaganap naman talaga lahat na yung nakasulat sa Bible. Narinig ba natin yung kapangyarihan ng tinig ng Panginoon? Kung hindi naman talaga physical nating maririnig yun, yung sa kanyang mga salita. Kapag pag-isimba tayo every Sunday, nandun na yung homily na nagsasalita na yung pare, yun na yung tinig ng Panginoon Kasi hindi naman bababa muli si Kristo para humarap uli sa atin at magmisyon at mangaral ng kanyang salita. So, through priest, ginagamit niya yung pari na yun para ipalaganap o iparating sa tao ang mensahe. Ngayon, kapag narinig na natin, halimbawa, ang mensahe ng Sunday, halimbawa lang is love your enemy. So, pag narinig na natin yung word na yun, nagkakaroon ba yun ng kapangyarihan sa atin? Kasi hindi tayo gagaling sa ating spiritual na karamdaman kung hindi natin bibigyan ng itinatanggap yung kapangyarihan na mangyayari. Kasi ang utos naman ng Panginoon, lahat ng inuutos ng Diyos, posible yan Hindi naman imposible, hindi naman gagawa ang Diyos ng isang utos na hindi kakayanin ng isang tao. Kaya lang natin hindi masunod ang utos ng Diyos kasi nga mas sinusunod natin kung ano yung mas magiging komportable sa atin. Yun nga yung sinasabi na sinusunod natin yung human will kaysa sa God's will. Kung matatandaan nyo, pagka yung bago mag take ng communion, hindi ba yung after ng kanta ng kordero ng Diyos, lumuluhod. At anong sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So, anong kiniklaim natin? Bakit natin binabanggit yung bago tayo mag-communion? Kasi nananalig tayo na sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na ang salita ng Diyos, may kapangyarihan siya, may kagalingan siya. Kaya, yung mga tao minsan, nagkatanim sila ng galit sa kanilang kapwa, nag-iinggit, gustong magiganti, napapagaling nyo ng salita ng Panginoon kapag nananalig tayo. Kasi madali namang marinig madali namang basahin yung mahalin mo yung kaaway, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang kukuha ng hindi sa'yo, pangilin mo ang araw ng Diyos. Madali namang pakinggan yan Kaya lang, kung mananatili lang yan sa ating physical na pandinig at hindi natin ito susundin, nawawalan siya ng kapangyarihan. Sometimes, nagkakaroon tayo ng mga sakit, lalo na ngayon, may mga cancer, diabetes, stroke, yung mga physical illness natin. Lalong nagiging grabe yan kapag hindi yan na-overcome ng salita ng Panginoon. Di bang may sakit ka na, lagi ka pa rin galit, may sakit ka na, hindi ka pa rin nagpapatawad. Kung minsan, ang nakakapatay pa sa tao, yung kanyang spirit, mahina. Sabi nga, kapag ang spirit natin mahina, humihina din lalo yung ating physical. Diba? If yung spiritual nating kaugnayan sa Diyos, mahina, mas hihina din yung ating physical na pagkilos. Meron nga tayong naririnig na
fighting spirit. Ano yung fighting spirit? Yung bang minsan, mahina ka na physical, pero lumalakas ka na lang because of your spiritual. Lumalaban na lang yung espiritu mo. So the powerful words from God's words, na yung salita ng Panginoong Jesus, nagkaroon ng kagalingan. Actually, sa pasimula pa talagang makapangyarihan na ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nga ng salita, doon nilikha ang sangkatauhan, ang mundo. Diba? Nang sinabi ng Diyos Ama na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng gabi, magkaroon ng hayop, magkaroon ng tao. Lahat yung salita ng Diyos. At nagkaroon yun ng kapangyarihan. Nangyari yun. Kaya sa ating mga salita din, mag-iingat din tayo kasi may kapangyarihan din yung salita natin. Pwede itong mag-break ng tao, pwede buting bumuo ng tao. Diba? Minsan nga, magkakaroon ka na ng mga 10, 20, 50 taong relasyon. Tapos sa pamamagitan lang ng salita, nakakapag-break ng relasyon yun. Ang hirap magbuo ng relasyon. At saka alam naman natin na yung dila natin ay makamandag. Sabi nga sa Bible, sa lahat ng parte ng katawan, ang dila natin ang makamandag. Para siyang ikinumpara sa isang palito ng posporo na kayang sumunog ng buong kagubatan. Maliit na parte ng katawan pero makamandag. Sapagkat kung ano nga yung sinasabi natin, yun ay nagagaling sa ating puso. Diba? Kapag galit tayo, lumalabas yung sa ating bibig. Kaya nga, yung bibig natin, bago lumabas yung word natin, ay merong dila, merong ngipin, bago parang lumabas yung sa bibig, no? Kaya lang kung minsan, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, pag galit tayo, nakakawala, di ba nawawala tayo sa linya, hindi natin naiisip yung tamang words na gamitin. Pero sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, may magagawa yun sa buhay natin. Lalo na, kapag tayo nasa panahon ng pagsubok, panood tayo ng problema, kapag yung salita ng Diyos, isinasa puso natin at sinasabi natin, hindi, kakayanin ko itong problema na to kasi sinabi ng Panginoon, hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan, na sinabi ng Panginoon na wala pang pagsubok na ibinigay sa atin na hindi kinaya ng lahat ng tao. So, the powerful words from God's words, talagang wala nang titibag dyan. Kaya pag sinabi ng Panginoon na ganito ang mangyayari, ganito ang mangyayari. Sabi nga, maglalaho ang lahat sa mundo. Maglalaho yung mall na yan, bahay, ang tao, lahat. Pero ni isang salita ng Diyos, hindi maglalaho magpakailanman. Sapagkat ang salita ng Diyos, noon at ngayon, hindi siya nagbago. Kaya, mas maganda nga minsan talagang nag-aalaga din tayo ng mga Bible verse. Kasi panglaban natin yun sa demonyo. Kamukha ng ginawa ng Kristo, ng mga pagkakataon siya tinukso ng dyablo sa ilang. Ano ba yung lagi niyang pinambabato? Nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawin mula sa bibig ng Diyos. Nasusulat, ang aking Diyos, ang iyong Panginoon, ang sambahin. Hindi ba? Ganun makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Na tayo mismo, pwede nating sambitin yun, pwede nating banggitin yun. Lalo na sa panahon ng tukso, sa panahon na nalulugmok ang tao sa problema, sa depression, na nagiging positibo pa rin yung mga salitang namumutawi sa atin. Kasi nagbibase na tayo kung paano magsalita ang Panginoon, kung paano niya binibigyan ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya ang kagalingan din sa atin, ang higit talaga na kagalingan na gustong pagalingin sa atin ng Panginoon, yung mga spiritual illness natin. Mahigit pa sa sakit na cancer, na stroke, na sakit sa puso, higit pa dyan eh. Kasi huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Takot tayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Kaya napakahalaga na magkaroon ng power ang salita ng Diyos sa atin. Kasi hanggat hindi natin binibigyan ng halaga ang salita ng Panginoon, sinusunod higit sa lahat ang salita ng Panginoon, lagi tayong matatalo. Lagi tayong matatakot.
kamukha ng pinuno kung hindi siya naniwala na magaling na yung kanyang anak, kahit hindi nakita at nahawakan ng Panginoong Hesus, hindi magkakaroon yun ng kagalingan. Pero naniwala siya at yun ang gusto ng Panginoon, yung naniniwala tayo. Sabi niya, sa mundo, ang rules to see is to believe. Pero sa Panginoon, we must believe first so we can see. Kailangan maniwala muna tayo bago natin makita. At mapalad, sabi nga ni Kristo, mapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi pa nila ako nakita. So, ang salita ng Panginoon, panlaban yan. Kaya ang maganda lagi tayo nakakarinig everyday ng salita ng Panginoon, ng gospel. Kasi yun ang ating sandata. Dahil ang totoo nating kaaway ngayon, spiritual battle. Between masama at mabuti. Yan ang ating araw-araw na suliranin. Kasi kaluluwa natin, ang inaano dyan kinukuha ng dyablo. So, makinig tayo sa tinig ng ating pastol. Makinig tayo sa Panginoong Hesus, ang ating great healer, ang ating great teacher, sapagkat siya yung magbibigay ng tamang aral. Marami nang lumalabas na mga maling aral sa mundo, sa social media. Ang mga kasalanan ngayon, ino-normalize na ng mga tao. So kung hindi tayo nakakatinig ng salita ng Diyos, talagang salita ng mundo ang ating susundin. Amen. Palaligan natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita lang ng Diyos ang hindi nagsisinungaling. Na kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, hindi lang tayo binibigyan niya ng utos na susundin. Kapag sinunod natin yan, nagbibigay yan ng reward. Nagbibigay yan ng promise na binibigyan ng reward. Kaya hindi nakakahinayang na magsumikap tayo sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang ating buhay. Siya yung tubig na nagbibigay buhay. Siya yung pagkain na nagbibigay buhay. Kaya ganun makapangyarihan ang mga nakasulat sa Bible. Amen. Nawa mapagnilayan natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Higit pa yan sa mga pera mo sa bangko, business, kahit sabi natin, ako pinakamayaman sa buong mundo, ang salita ng Diyos walang katumbas na pera yan. Hindi naman natin mabibili ang ating pagpasok sa langit ng pera. So, is between Bible or milyong-milyong pera? Papipiliin tayo, anong pipiliin natin, di ba? Ang mga bagay naman dito sa mundo ay pansamantala. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Yesus, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng iyong mga salita. Na mula sa iyong mga salita, nandoon ang kapangyarihan. Na mula sa iyong mga salita, nandoon ang susi ng langit. At ang iyong salita ang aming kayamanan. Tulungan mo ko lang namin laging sundin, dinggin ang iyong mga salita. Upang sa ganon, lagi kami magkaroon ng mga bunga ng banal na espiritu. Lagi kami magkaroon ng kapayapaan mula sa iyong mga salita. Manalangin po tayo.
Salamat sa Panginoon, and to God be the glory.